I'm sorry, ma'am, but we are fully booked for the night. Isang malamig na tinig ang sumalubong kay Julia. Ang mga salitang iyon, kahit na binigkas ng may formalidad, ay tumusok sa kanyang dibdib na parang matalim na yelo. Fully booked. Sa lahat ng gabi, sa bisperas pa talaga ng bagong taon, ang gabing dapat sana ay puno ng pag-asa at masasayang pagsasama. Ngunit para sa kanya, isa lang itong paalala ng isa na namang taon na mag-isang sasalubungin. Napatingin siya sa kanyang suot, isang mamahaling black pantsuit na bumagay sa kanyang reputasyon. Sa kanyang pulso ay isang relo na kayang bumili ng isang disenteng bahay. Sa labas, siya si Julia Reyes, ang kinatatakutang CEO ng pinakamalaking tech company sa bansa. Isang babaeng nasa tuktok ng kanyang mundo. Ngunit sa loob ng magarbong restaurant na ito, isa lang siyang estranghero na tinanggihan ng isang mesa. Napayuko siya ng bahagya, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Sa likod niya, naririnig niya ang masayang tawanan ng mga pamilya at magkasintahan. Bawat halakhak ay parang isang sampal sa kanyang kalungkutan. Nang akmang tatalikod na siya para lisanin niyang lugar, isang maliit na tinig ang narinig niya. Papa, look. The pretty lady looks sad. Napalingon si Julia at nakita ang isang batang babae. Marahil nasa 6 na taong gulang na may 2 tirintas at mga matang bilog at puno ng kuryosidad. Nakaturo ang maliit nitong daliri sa kanya. Sa tabi nito ay isang lalaki, ang ama marahil, na may simpleng suot na polo shirt at maong. Kitang-kita sa mga kamay nito ang gaspang at kalioyo, mga kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Angel, huwag kang maingay. Mahinang saway ng lalaki, sabay baba sa kamay ng anak. Humarap ito sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita ni Julia ang sinserong paghingi ng paumanhin. Pasensya na po kayo sa anak ko, ma'am. For a moment, Julia was speechless. Sanay siyang tinitingala, kinatatakutan o hinahangaan. Pero ang titig ng batang ito ay iba. Walang mali siya, walang paghuhusga. Bago pa man siya makasagot, muling nagsalita ang bata. Papa, why can't she eat? May upuan pa naman tayo. Pwede siyang sumabay sa atin. Napakamot sa ulo ang lalaki, halatang nahihiya. Anak, hindi yan ganoon kasimple. Ngunit sa mga salita ng bata, isang bagay ang nagbago sa loob ni Julia. Sa lahat ng yaman niya, ang alok ng isang bata na ibahagi ang simpleng hapunan nito ay parang isang kayamanang hindi niya kayang bilhin. Tumingin ang lalaki kay Julia, pagkatapos ay sa bakanteng upuan sa kanilang maliit na mesa. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit nanaig ang kabaitan. Ma'am, kung okay lang po sa inyo, may extra space pa po sa mesa namin. Simple lang po ang handa namin, pero malugod po namin kayong inaanyayahan. Ang buong pagkatao ni Julia, ang CEO, ang babaeng bakal, ay sumisigaw na tumanggi. Hindi ito tama, hindi ito nababagay sa kanyang estado. Ngunit ang pusong matagal nang nanlalamig at nag-iisa ay bumulong ng ibang sagot. Tumingin siya sa masayang pamilya sa kabilang mesa. Pagkatapos ay sa tapat ng ngiti ng bata at sa magalang na anyaya ng ama nito. Huminga siya ng malalim. Salamat. I would like that. Ang pangalan pala ng lalaki ay Alejandro at ang anak nito ay si Angel. Habang kumakain sila, naramdaman ni Julia ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pagkain ay simple, inihaw na manok, kanin at gulay. Pero ang bawat subo ay puno ng lasa. Dahil sa kwentuhan at tawanan na kasama nito, hindi niya binanggit kung sino siya. Para sa kanila, siya lang si Ma'am Julia. At para sa kanya, iyon ay sapat na. Nalaman niyang isang mekaniko si Alejandro at namaya pa na ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas. Si Angel ang kanyang mundo. Pinanood ni Julia kung paano himayin ni Alejandro ang manok para sa anak.
Pinakinggan niya ang walang katapusang kwento ni Angel tungkol sa kanyang mga laruan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang CEO na nagpapatakbo ng ₱1 bilyong kumpanya. Isa lang siyang babae na nakahanap ng isang munting sulok ng init sa gitna ng malamig na gabi. Nang matapos ang hapunan, pilit niyang inabot ang kanyang credit card para bayaran ng lahat. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Alejandro. "Hayaan niyo na po itong munting regalo namin sa inyo ngayong bagong taon, Julia," sabi nito. At sa unang pagkakataon, tinawag siya sa kanyang pangalan nang walang ma'am. May kung anong kiliti siyang naramdaman. Nagpaalam sila sa isa't isa sa labas ng restaurant. Isang simpleng salamat at ingat. Walang hininging numero ng telepono. Walang pangako ng muling pagkikita. Isa lang itong magandang alaala na itatago sa puso. Habang naglalakad si Julia, pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Isang tunay na ngiti, hindi pilit, hindi para sa negosyo. Pagsakay niya sa loob, ang katahimikan ng mamahaling sasakyan ay parang isang sampal, pabalik sa realidad. Nawala na ang init, nawala na ang tawanan. Siya na ulit ang mag-isang si Julia Reyes. Hawak niya ang manibela, ninanamnam pa rin ang alaala ng hapunan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Unknown number?" Sinagot niya ito. "Hello?" Isang garalgal at elektronikong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. "Enjoying your lonely New Year's Eve, Julia?" Napakapit siya ng mahigpit sa telepono. "Tandaan mo," patuloy ng boses, "kahit gaano ka pa kataas, mas madali kang ibagsak." At pagkatapos, biglang naputol ang linya. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Ang gabi ng pagkikita ay naging gabi ng isang babala, ang kalansing ng mga bakal at ang amoy ng grasa. Ito ang mundo ni Alejandro. Isang mundong malayo sa kinang at karangyaan ng restaurant kung saan niya nakilala si Julia. Habang hinihigpitan niya ang isang tornilyo sa ilalim ng sasakyan, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa gabing iyon. Ang mga mata ni Julia. May lungkot doon. Isang kalungkutang pamilyar sa kanya. Isang kalungkutang nakita niya sa salamin araw-araw matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit sa ilalim ng lungkot na yon, nakita rin niya ang kislap ng anyayahan nila ito sa kanilang mesa. Ang nangiti nito, isang nangiti na tila bihira nitong gamitin, ay nakaukit na sa kanyang alaala. "Hi Alejandro," bulong niya sa sarili, sabay pag-ulong palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Langit siya, lupa ka. Pinunasan niya ang marumi niyang kamay sa isang basahan. Paano niya iisipin ang isang tulad ni Julia? Isang babaeng halatang galing sa ibang mundo. Baka nga sa sobrang awa lang nito, kaya ito pumayag na sumabay sa kanila. "Papa?" Napalingon siya sa pintuan ng kanyang maliit na opisina sa loob ng talyer. Nakatayo roon si Angel, hawak ang kanyang baunan. "Kakain na po tayo." Ngumiti si Alejandro at lumapit sa anak. "Salamat anak. Ang papa, nag-iisip lang." Umupo sila sa isang lumang mesa. Habang binubuksan ang kanilang simpleng pananghalian, biglang nagtanong si Angel, "Papa, makikita pa po ba natin si Ate Julia?" Natigilan si Alejandro. Ang simpleng tanong ng anak ay tumama sa mismong bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Gusto niyang makita muli si Julia. Pero paano? At bakit naman gugustuhin ni Julia na makita ang isang hamak na mekaniko na tulad niya? "Hindi ko alam anak," matapat niyang sagot. "Baka busy siyang tao." "Pero she was nice, Papa," sabi ni Angel. "And she looked happy when she was with us." Ang mga salita ni Angel ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Tama ang anak niya. Naging masaya sila ng gabing iyon. Baka naman pwede pa. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Angel,
Binuksan ni Alejandro ang luma niyang desktop computer. Nanginginig ang mga daliri, tinipa niya ang pangalan sa search bar. Julia. Hindi niya alam ang apelyido nito, ngunit sinubukan niyang idagdag ang Manila at New Year's Eve. Walang lumabas. Bigla niyang naalala ang pangalan ng restaurant. Tinipa niya iyon. At sa isang article tungkol sa mga sikat na lugar para mag-celebrate ng bagong taon, may isang larawan. Isang larawan ni Julia na kuha ilang taon na ang nakalipas sa isang business event. At doon, nakalagay ang pangalan, Julia Reyes, CEO, Omnitech Innovations, CEO. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Alejandro. Ang babaeng nakasalo niya sa simpleng hapunan ay hindi lang basta mayaman. Isa ito sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng teknolohiya. Isinara niya ang browser. Tapos na ang usapan. Imposible. Kinabukasan habang nag-aayos siya ng isang makina, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Julia. Hindi ang mukha ng CEO, kundi ang mukha ng malungkot na babae sa restaurant. Hindi niya kaya. Kailangan niyang subukan, kahit isang beses lang, kahit na mapahiya siya, para masabi niyang sinubukan niya. Naghugas siya ng kamay, nagpalit ng damit at isinarapan samantala ang talyer. Sumakay siya sa kanyang luma, ngunit maaasahang motorsiklo at nagmaneho papunta sa puso ng business district. Nakatayo sa harap niya ang isang tore ng salamin at bakal. Omnitech. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang papasok siya sa lobby. Lahat ng tao ay abala, nakasuot ng mamahaling damit. Agaw pansin ang kanyang simpleng polo shirt. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon. Lumapit siya sa babae sa front desk. Miss, magtatanong lang sana ako. Kay Ma'am Julia Reyes. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Do you have an appointment, sir? Wala eh. Nahihiya niyang sagot. Gusto ko lang sanang mag-iwan ng mensahe. Inabutan siya nito ng papel at ballpen. Anong isusulat niya? Hindi niya pwedeng ilagay ang cellphone number niya. Nakakahiya. Sa halip, isinulat niya ang kanyang pangalan, Alejandro, at sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang talyer. Paraiso Auto Shop. Iyon lang. Iyon ang pagkakakilanlan niya. Iniabot niya ang papel sa babae. Pakisabi na lang, salamat sa hapunan. Tumalikod na siya. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik kahit na alam niyang malamang ay sa basurahan lang mapupunta ang papel na yon. Uuwi na siya at kakalimutan ng lahat. Gabi na. Balik na si Alejandro sa ilalim ng isang sasakyan. Pilit na ibinabaling ang atensyon sa trabaho. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinapa niya ito. Unknown number. Pinunasan niya ang kamay sa basahan at sinagot ang tawag. Hello? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Isang boses na malumanay at may bahid ng pagtataka. Hello? Alejandro? Natigilan siya. Napaupo siya sa sahig na semento. J. Julia? Yes, sagot nito. May kaunting nangiti sa boses. Nakatanggap ako ng mensahe mo. Thank you for making the effort. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. I was wondering. Patuloy ni Julia. If you're free for dinner tomorrow night, my treat this time. Nakatayo si Julia sa harap ng kanyang floor-to-ceiling window. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Tanaw niya mula sa kanyang penthouse unit ang libo-libong ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang buhay, isang pangarap. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga numero lamang sa isang financial report. Ngunit ngayong gabi, iba. Habang pinagmamasdan niya ang syudad, hindi mga numero ang nakikita niya. Iniisip niya si Alejandro, ang mekaniko na may magaspang na kamay ngunit may pinakamalambot na puso. Tinawagan niya ito. Isang desisyon na ginawa hindi ng kanyang utak bilang CEO, kundi ng kanyang pusong uhaw sa koneksyon at pumayag ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Pinili niya ang isang tahimik at eleganteng restaurant, isa kung saan sigurado siyang may reservation siya. Suot niya ay isang simpleng pulang bestida. Hindi ito kasing formal ng kanyang mga business attire, ngunit sapat na para ipakita ang kanyang estado. Nauna siyang dumating. Habang naghihintay, nilaro-laro niya ang kanyang cellphone. Naalala niya ang misteryosong tawag noong bisperas ng bagong taon. Sinubukan niyang ipatrace ang numero, ngunit walang nakitang resulta. Isinantabi niya muna ang takot. Ngayong gabi, gusto niyang maging normal. Maya-maya pa, dumating si Alejandro. Suot nito ay isang plansadong long-sleeved polo at slacks, halatang pinaghandaan. Sa isang kamay, may dala itong isang bulaklak ng rosas. Para sa'yo, nahihiya nitong sabi, sabay abot ng bulaklak. Tinanggap ito ni Julia at naamoy ang simpleng bango nito. Salamat Alejandro, hindi mo kailangang mag-abala. Gusto ko. Mabilis nitong sagot. Naging magaan ang kanilang kwentuhan. Ikinuwento ni Alejandro ang mga nakakatawang karanasan niya sa talyer. Ikinuwento ni Julia ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa. Ngunit maingat niyang iniiwasan ang mga detalye tungkol sa kanyang trabaho. Gusto niyang makilala siya ni Alejandro bilang si Julia, hindi bilang CEO ng Omnitech. Alam mo, pareho pala tayong mag-isa sa buhay, sabi ni Julia sa isang punto ng kanilang usapan. Ako pinili ko. Ikaw, ipinagkait sa'yo. Hindi naman ako aljemre mag-isa, ngumiti si Alejandro. Nandyan si Angel, siya ang lahat sa akin. Sa paraan ng pagsasalita ni Alejandro tungkol sa anak, nakita ni Julia ang isang pagmamahal na puro at walang hinihintay na kapalit. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Habang masaya silang nag-uusap, isang pamilyar na boses ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Well, look who we have here! Napaangat ng tingin si Julia. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Marco, ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Suot nito ang isang mamahaling suit at sa mukha nito ay may isang mapanuyang ngiti. Julia, my love, sabi ni Marco, ang bawat salita ay puno ng lason. Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong lugar. Kasama ang... Sino to? Ang bago mo bang driver? Tumayo si Alejandro, halatang na insulto. Hindi po ako driver niya. Ngumisi si Marco. Tiningnan niya si Alejandro mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang mababang uri ng insekto. Ah, I see. So ito na pala ang taste mo ngayon, Julia. Mula sa boardrooms, napunta ka na sa talyer. Marco, umalis ka na. Mariin na sabi ni Julia. Ang kanyang boses ay nanginginig saglit. Bakit? Nasisira ko ba ang date ninyo? Lumapit si Marco at bumulong kay Julia, sapat lang para marinig nilang tatlo. Akala ko ba natuto ka na? O sadyang mahilig ka lang talaga sa mga lalaking pwede mong paikutin sa palad mo? Hindi na nakapagtimpi si Alejandro. Mawalang galang na po, sir. Pero wala kang karapatang bastusin siya. Hinarap siya ni Marco. At sino ka para pagsabihan ako? Ako ang kadate niya. Matatag na sagot ni Alejandro. Kahit na bakas sa kanyang mga mata ang kaba. Tumawa ng malakas si Marco. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. This is pathetic. Julia, akala ko mas matalino ka na. Good luck sa bago mong charity case. Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Iniwan silang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan na wala na ang mahika ng gabi. Ang kasiyahan ay napalitan ng kahihiyan at galit. Julia, pasensya ka na. Basag ni Alejandro sa katahimikan. Hindi, ako ang dapat humingi ng tawad. Sabi ni Julia, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Dapat sinabi ko sa'yo ang tungkol sa kanya. Sino siya? Si Marco. Ex-boyfriend ko. Hindi na nila naipagpatuloy ang pagkain. Nawalan na sila ng gana. Hinatid ni Julia si Alejandro sa labas.
Salamat sa gabi, Alejandro. Pasensya na talaga sa nangyari. Okay lang, sabi ni Alejandro. Ngunit alam ni Julia na hindi okay. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang pader sa pagitan ng kanilang dalawang mundo ay bigla na lang itinayo ng mas mataas at mas matibay dahil kay Marco. Sumakay si Alejandro sa isang taxi at umalis. Naiwan si Julia na mag-isa sa sidewalk. Yakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse, pinanood sila ni Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Simulan mo nang halongkatin ang lahat tungkol sa mekanikong yan. Utos niya sa kausap sa kabilang linya. Gusto kong malaman ang bawat maduming sikreto niya. Hindi nakatulog si Alejandro ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salita ni Marco. Driver. Charity case. Bawat salita ay parang isang dagang kumakain sa kanyang kumpiyansa. Inuubos ang munting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay sa dilim. Magaspang, may kalyo, may mga mantsa ng grasa na hindi na matanggal. Ito ang mga kamay na bumubuhay sa kanila ni Angel. Mga kamay na marangal. Ngunit ng gabing iyon, sa tabi ni Julia at sa harap ni Marco, naramdaman niyang ang mga kamay na ito ay simbolo ng kanyang kahirapan. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Ang tanawin mula sa kanyang maliit na apartment ay mga bubong ng kapitbahay at isang madilim na eskinita. Naalala niya ang tanawin mula sa penthouse ni Julia, ang buong syudad na nasa paanan nito. Sino ba ang niloloko mo, Alejandro? Tanong niya sa sarili. Magkaibang-magkaiba ang mundo ninyo. Kinabukasan, wala siya sa sarili. Kahit ang pagtimpla ng kape ay tila isang mabigat na gawain. Napansin ito ni Angel. Papa, are you sick? Ngumiti lang siya ng pilit at ginulo ang buhok ng anak. Hindi, anak. Pagod lang si Papa. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Pagkatapos ihatid si Angel sa eskwela, hindi siya dumiretso sa talyer. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na lugar, ang sementeryo. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Elena, pasensya ka na, bulong niya. Hindi ko alam ang ginagawa ko. May nakilala ako. Iba siya. Mabait siya. Pero, ewan ko, pakiramdam ko, pinagtataksilan kita. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At pakiramdam ko, hindi ko siya kayang bigyan ng buhay na nararapat sa kanya, tulad ng hindi ko naibigay sa'yo. Iyon ang pinakamabigat na krus na pasan niya, ang paniniwalang nagkulang siya, ang paniniwalang kung sana'y mas mayaman lang siya, baka napagamot niya si Elena, at kasama pa niya ito ngayon. Matapos ang ilang oras na pag-iisa, bumalik na siya sa talyer, dala-dala ang mas mabigat na damdamin. Pilit niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aayos ng isang makina. Isang makintab at itim na sedan ang huminto sa tapat ng kanyang talyer. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Marco. Nanigas si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa nito dito? Magandang araw, bati ni Marco. Ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nilibot niya ng tingin ang magulong talyer na may halatang pagkadiri. Ikaw pala si Alejandro. I just want to talk. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Alejandro. Meron, giit ni Marco. Lumapit ito. Tungkol kay Julia, nakita ko kung paano mo siya tingnan. At gusto lang kitang bigyan ng babala. Bilang isang taong nakakakilala sa kanya ng lubusan. Hindi umimik si Alejandro. Si Julia, patuloy ni Marco na parang nagkwekwento lang, ay isang babaeng sanay makakuha ng kahit anong gusto niya. Isa siyang laro para sa kanya, Alejandro. Isang libangan.
Kapag nakuha na niya ang gusto niya o kapag nagsawa na siya, itatapon ka na lang niya na parang basura. Hindi siya ganyang klaseng tao, depensa ni Alejandro. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Tumawa si Marco. Sa tingin mo? Ako, sinubukan kong ibigay ang lahat sa kanya. Pero kulang pa rin. Ginamit niya ako para sa negosyo niya. Pagkatapos, noong wala na akong pakinabang, iniwan niya ako. Tanungin mo siya. Tanungin mo kung gaano karaming tao na ang nasaktan niya para lang marating kung nasaan siya ngayon. Tinitigan ni Marco si Alejandro ng diretso sa mata. Ginigising lang kita pare. Isang hamak na mekaniko lang ang tingin niya sa'yo. Isang novelty. Bago kanya sirain at saktan ang damdamin mo at baka pati ng anak mo, lumayo ka na. Tumalikod si Marco at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan si Alejandro na tulala. Ang mga salita nito ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Nang hapong yon, sunod-sunod ang text at tawag mula kay Julia. Hindi niya sinagot ang mga ito. Tinititigan niya lang ang screen ng kanyang cellphone. Ang pangalan ni Julia ay kumikislap na parang isang paalala ng isang mundong hindi siya pwedeng maging bahagi. Gabi. Isinara na niya ang talyer. Umuwi siya. Ngunit kahit ang yakap ni Angel ay hindi maalis ang lamig na bumabalot sa kanya. Pinili niyang maniwala kay Marco. Mas madaling maniwala na laro lang ang lahat kaysa umasa at masaktan sa huli. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng sirang gripo sa kanilang kusina nang isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang apartment building. Bumaba si Julia. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagmadali siyang lumabas para salubungin ito bago pa man ito makaakyat. Julia, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Huminto si Julia sa harap niya. Ang ganda nito ay tila hindi bagay sa simpleng paligid nila. Hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko. Nag-aalala ako. May problema ba, Alejandro? Tinitigan niya ito, ang babaeng nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. At sa likod ng kanyang mga mata, nakita niya ang anino ni Marco at narinig ang mga babala nito. May problema ba, Alejandro? Ang tanong ni Julia ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin sa pagitan nila. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Alejandro. Ang dating init at paghanga ay napalitan ng isang malamig na pader ng pag-aalinlangan. Ito ang parehong pader na itinayo niya sa paligid ng sarili niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, siya naman ang nasa labas, sinusubukang pumasok. Wala. Maikling sagot ni Alejandro, umiiwas ng tingin. Busy lang sa talyer. Isang kasinungalingan. Alam ni Julia. Naramdaman niya. Isang CEO na sanay bumasa ng mga tao sa boardroom ay kayang-kayang makita ang pagsisinungaling sa mga mata ng isang taong nagsisimula pa lang niyang mahalin. Busy? O iniiwasan mo ako? Diretsahan niyang tanong. Alejandro, kung tungkol ito sa nangyari kay Marco? Hindi lang yon tungkol kay Marco. Putol nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. May sakit sa kanyang mga mata. Tungkol ito sa atin, Julia. Sa'yo. Sa akin. Wala namang tayo, di ba? Tingnan mo ang paligid mo. Ito ang mundo ko. Tingnan mo ang sarili mo. Magkaiba tayo. Hindi mahalaga sa akin yan, giit ni Julia. Pero sa akin mahalaga. Tumaas ang boses ni Alejandro. Ayokong maging charity case mo. Natigilan si Julia. Ang mga salitang yon, mga salita ni Marco. Alam niyang pinuntahan ni Marco si Alejandro. Huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Pinuntahan ka niya, di ba? Mahinang tanong ni Julia. Anong sinabi niya sa'yo? Umiling si Alejandro. Hindi na mahalaga. Siguro tama siya. Mas mabuti kung itigil na natin to habang maaga pa. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang apartment.
Iniwan si Julia na nakatayo roon. Pakiramdam ay mas malamig at mas nag-iisa kaysa noong gabing tinanggihan siya sa restaurant. Pumasok si Julia sa kanyang kotse, hindi para umalis. Umupo lang siya roon, pinoproseso ang nangyari. Galit, pagkabigo, at isang determinasyon na hindi niya naramdaman noon para sa isang tao. Hindi siya susuko. Kung ang nakaraan ng problema, haharapin niya ito. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, isang bagong misyon ang kanyang pinagkaabalahan. Kung gusto niyang maintindihan ang takot ni Alejandro, kailangan niyang maintindihan ang pinanggagalingan nito. Nagsimula siya sa mga public records, isang simpleng paghahanap sa pangalan ng yumaong asawa ni Alejandro, si Elena Paraiso. Doon niya nalaman ang trahedya, isang matagal na pakikipaglaban sa isang malubhang sakit sa bato. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Sa tulong ng kanyang private investigator, nahanap niya ang address ng kapatid ni Elena. Nanginginig ang kamay, nag-drive siya papunta sa isang simpleng subdivision. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod at kalungkutan. Siya ang ina ni Elena. Sa una, ayaw siyang papasukin. Ngunit nang magpakilala si Julia bilang isang kaibigan ni Alejandro, nagbago ang anyo ng baba. Kaibigan ka ng lalaking yon? Mapait na tanong ng matanda. Ang lalaking naging dahilan ng paghihirap ng anak ko? Pinapasok siya nito. Sa loob ng maliit na sala, sa gitna ng mga lumang larawan ni Elena, ikinuwento ng ina nito ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa maliit na auto shop ng kanilang pamilya, ang Paraiso Auto Shop, na minana pa nila sa kanilang ama. Iyon ang kanilang kabuhayan. Ikinuwento niya kung paano nagkakilala sina Alejandro at Elena, isang simpleng mekaniko na may ginintuang puso. At ikinuwento niya ang pinakamasakit na bahagi. Kung paano, ilang taon na ang nakalipas, isang malaking korporasyon ang biglang gustong bilhin ang lupa kung nasaan ang kanilang talyer para sa isang malaking expansion. Tumanggi sila, ngunit ginipit sila ng korporasyon, hinarangan ang kanilang mga access road, tinakot ang kanilang mga kliyente, unti-unti nawalan sila ng kita hanggang sa napilitan silang isara at ibenta ang lupa sa napakababang halaga. Ang stress at pagbagsak ng negosyo ng pamilya ang nag-trigger sa mabilis na paglala ng sakit ni Elena. Naubos ang kanilang ipon sa pagpapagamot. Nangutang si Alejandro sa lahat ng kakilala niya. Ngunit huli na ang lahat. Wala siyang kasalanan, sabi ni Julia. Sinusubukang ipagtanggol si Alejandro. Wala? Tumawa ang matanda nang walang saya. Kung sana'y hindi siya naging mahirap, kung sana'y naipaglaban niya ang talyer namin, baka buhay pa ang anak ko. Habang nakikinig si Julia, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Isang malaking korporasyon, expansion, ilang taon na ang nakalipas. Ano pong pangalan ng korporasyon na yon? Nanginginig niyang tanong. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Omnitech Innovations. Ang mundo ni Julia ay gumuho. Ang kumpanyang itinatag niya, ang legacy ng kanyang ama, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang yaman, ay siya ring pinagmulan ng pinakamalalim na sakit ng lalaking minamahal niya. Hindi niya alam ito. Panahon iyon ng agresibong expansion ng kumpanya sa ilalim pa ng pamumuno ng kanyang ama. Ngunit responsibilidad niya pa rin ito. Dali-dali siyang nagpaalam at tumakbo pabalik sa kanyang kotse. Kailangan niyang makausap si Alejandro. Kailangan niyang magpaliwanag. Nakarating siya sa talyer ni Alejandro. Bukas ito. Nakita niya siyang nagtatrabaho, nakatalikod. Bumaba siya ng kotse at tumakbo palapit. Alejandro! Lumingon ito. At sa mukha nito, nakita ni Julia, hindi lang ang pag-aalinlangan, kundi ang isang bagong sakit. Isang sakit na hindi niya pa nakikita dati. Kailangan nating mag-usap,
sabi ni Julia. Hinahabol ang kanyang hininga. Nakita ko ang mga pictures, Julia. Malamig na sabi ni Alejandro. Anong pictures? Naguguluhang tanong ni Julia. Ipinakita ni Alejandro ang kanyang cellphone, isang online gossip site, at naroon ang isang artikulo. Tech CEO Julia Reyes, nakikipag-date sa isang ordinaryong mekaniko, isang bagong PR stunt o tunay na pag-ibig. At sa ilalim, may mga litrato. Mga litratong kuha noong gabing nag-away sila sa labas ng apartment nito. Mga litratong anggulo para magmukhang inaapi niya si Alejandro, para magmukhang isa lang itong palabas. At alam ni Julia, sa kaibuturan ng kanyang puso, kung sino ang may gawa nito, PR stunt. Ang dalawang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Julia na parang markang bakal. Tinitigan niya ang mga larawan sa cellphone ni Alejandro. Ang bawat anggulo ay kalkulado para sirain siya, para gawing kasinungalingan ang lahat ng namamagitan sa kanila. Hindi ito totoo, Alejandro, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. Maniwala ka sa akin. Pakanan niya ito. Niya? Tanong ni Alejandro, ngunit walang lakas sa kanyang boses. Sino? Si Marco. Oo, sino pa ba? Halos pasigaw na, sabi ni Julia. Ginagawa niya ito para sirain tayo, para sirain ako. Tumingin si Alejandro mula sa cellphone pabalik sa kanya. Nakita ni Julia ang pagod sa kanyang mga mata, pagod sa pag-aalinlangan, pagod sa pagiging bahagi ng isang mundong hindi niya naiintindihan. Julia, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, mahina niyang sabi. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng talyer. Isinara ang pinto at iniwan siyang muli sa labas. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang naramdaman ni Julia, kundi purong galit. Sumakay siya sa kanyang kotse at humarurot paalis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko ay puting-puti na. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para lumaban. Pagdating niya sa kanyang opisina sa Omnitech, ang aura niya ay nag-iba. Ang CEO na kilala ng lahat ay nagbalik. Mas malamig, mas matalas, mas mapanganib. Cancel all my afternoon appointments. Utos niya sa kanyang sekretarya. And get our head of legal and my private investigator on a conference call now. Sa loob ng kanyang opisina, naglakad-lakad si Julia habang kausap ang kanyang team. Gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa ni Marco Villena, sabi niya sa investigador. Financials, business dealings, personal life. Bawat text, bawat tawag, bawat meeting, I want to know who he's talking to. I want to know where he's putting his money. I want to know every dirty little secret he's hiding. Do you understand? Understood, ma'am, sagot ng investigador. To my legal team, patuloy niya. I want you to prepare for a corporate espionage case. Gather all the evidence from his time here at Omnitech. The stolen project files, his non-disclosure agreements. We are going to war. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang silya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na kanyang pinaghaharian. Matagal na niyang hindi ginamit ang buo niyang kapangyarihan sa ganitong paraan. Madalas, para palaguin ang kumpanya. Ngayon, para protektahan ang isang bagay na mas mahalaga. Para protektahan si Alejandro. Kinagabihan, nasa kanyang penthouse si Julia. Sinusuri ang mga paunang ulat mula sa kanyang investigador. Mga bank statement ni Marco, mga listahan ng tawag. Walang masyadong kahina-hinala sa unang tingin. Ngunit isang pangalan sa listahan ng mga binayaran ni Marco ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na independent research firm. Masyadong malaki ang halaga para sa isang simpleng research. Ipinadala niya ang pangalan ng firm sa kanyang investigador para sa mas malalim na pagsisiyasat. Habang naghihintay, ang isip niya ay bumalik sa sinabi ng ina ni Elena. Ang tungkol sa Paraiso Auto Shop, ang tungkol sa Omnitech,
Binuksan niya ang kanyang secure company server at hinanap ang mga archives mula sa panahong iyon. Nandoon nga, Project Kalos Expansion, isang file na puno ng mga legal documents, acquisition reports, at mga reklamo. Nakita niya ang pangalan ng Paraiso Auto Shop. Nakita niya ang mga legal na liham na ipinadala sa kanila, ang mga pressure tactics na inire-rekomenda ng legal team noon. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Totoo ang lahat. Ang kumpanya niya, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama, ay naging isang halimaw. At ngayon, ang anino ng halimaw na yon ay bumabalik para sirain ang kanyang kaligayahan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang investigador. "Ma'am Julia," sabi ng lalaki sa kabilang linya, may pagkaapura sa boses. "Yung research firm na pinapahanap nyo, hindi lang ito basta research firm. Anong ibig mong sabihin? Specialized sila sa paghahanap ng mga leverage, maduduming sikreto, mga kahinaan ng mga tao o kumpanya, at nalaman ko kung ano ang huling project na binayaran ni Marco para sa kanila." Natahimik si Julia, naghihintay. They were hired to dig up everything about the Paraiso family, sabi ng investigador. Specifically, the circumstances surrounding the closure of their old auto shop and its connection to Omnitech's project, Kalos Expansion. Ang dugo ni Julia ay tila naging yelo. Hindi lang siya basta sinisiraan ni Marco sa pamamagitan ng mga chismis. Hawak ni Marco ang isang bombang kayang sumira, hindi lang sa relasyon nila ni Alejandro, kundi sa buong pagkatao nito. At anumang oras, handa na niya itong pasabugin. Ilang araw na ang lumipas. Para kay Alejandro, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nag-overtime siya sa talyer. Nilaro niya si Angel, ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, ang mukha ni Julia at ang mga tanong na bumabagabag sa kanya ay bumabalik. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng nagparamdam sa kanya na posible ang pag-asa? O ang lalaking nagsasabing ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Pinili niyang huwag isipin. Mas madali iyon. Mas ligtas. Isang hapon, habang isinasara na niya ang talyer, muling huminto ang itim na sedan sa tapat. Bumaba si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mapanukso. Ang mukha nito ay seryoso, na may bahid ng kunwaring awa. "Alejandro," sabi nito, "kailangan nating mag-usap. Huling beses na. Umalis ka na." Walang ganang sabi ni Alejandro. "Pakinggan mo muna ako," giit ni Marco. "Dahil ang sasabihin ko sa'yo ay magpapalaya sa'yo. May karapatan kang malaman ang katotohanan, ang tunay na dahilan kung bakit ka pinili ni Julia." May inilabas si Marco na isang brown envelope. Iniabot niya ito kay Alejandro. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Alejandro. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga kopya ng mga dokumento. Mga luma, pero malinaw pa rin. Mga legal na kasulatan, mga liham, at isang titulo ng lupa. Sa bawat papel na kanyang binabasa, unti-unting naninikip ang kanyang dibdib. Nakita niya ang pangalan ng pamilya ng kanyang asawa. Nakita niya ang address ng kanilang dating talyer. At sa bawat dokumento, paulit-ulit na lumalabas ang isang pangalan. Ang pangalan ng korporasyong nanggipit sa kanila. Ang pangalan ng korporasyong sumira sa kanilang kabuhayan at nagdulot ng labis na pagdurusa kay Elena. Omnitech Innovations. Nabitawan ni Alejandro ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa maruming sahig ng talyer. Tumingala siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang sakit. Hindi totoo yan, bulong niya. "Iyan ang katotohanan. Malumanay ngunit may diin na," sabi ni Marco. "Ang kumpanya ni Julia ang dahilan ng lahat ng paghihirap ninyo. Ang yaman niya ay itinayo sa pagkasira ng pamilya mo. At alam niya ito, Alejandro.
Alam niya ito mula pa sa simula. Hindi, bakit sa tingin mo ikaw ang nilapitan niya? Patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na pumupulupot sa isipan ni Alejandro. Dahil sa konsensya, dahil sa pagkakasala, isa kang proyekto para sa kanya, Alejandro. Isang paraan para patawarin niya ang sarili niya. Hindi ka niya minahal, ginagamit ka lang niya. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak ng diretso sa puso ni Alejandro. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang paglapit ni Julia, ang pag-aalangan nito, ang yaman nito. Lahat ay nagkaroon ng isang madilim at masakit na kahulugan. Hindi niya namalayan ang sarili niyang sumakay sa kanyang motorsiklo at humarurot paalis. Iniwan si Marco na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nagmaneho si Alejandro na parang wala sa sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang tore ng Omnitech, ang simbolo ng lahat ng kanyang sakit. Nakarating siya sa lobby, marumi, amoy grasa, at may mga matang nag-aapoy sa galit. Hindi na niya pinansin ang mga security. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag. Samantala, sa kanyang opisina, katatapos lang kausapin ni Julia ang kanyang investigador. Huli na siya. Nalaman niyang nakuha na ni Marco ang mga dokumento. Sinubukan niyang tawagan si Alejandro, ngunit hindi ito sumasagot. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. Isang pinaghalong galit, pagkabigo, at sobrang sakit. Alejandro, pulong ni Julia, tumatayo mula sa kanyang silya. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig. Alam mo ba? Alam ni Julia kung ano ang tinutukoy nito. Ito na. Ang bombang kinatatakutan niya ay sumabog na. Tumingin siya sa mga mata ni Alejandro at ang nakita niya roon, ang sumira sa kanyang puso. Hindi niya kayang magsinungaling. Nalaman ko lang, kamakailan lang. Halos pabulong niyang sagot. Ang pag-amin na yon, kahit na may kasamang paliwanag, ay isang kumpirmasyon para kay Alejandro. Umiling siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kailan pa, Julia? Kahapon? Noong 1 linggo? Humakbang siya palapit. O alam mo na mula pa noong una. Kaya ba? Kaya ka lumapit sa akin sa restaurant na yon? Para maibsan ang konsensya mo? Para makatulog ka ng mahimbing sa gabi habang binibilang ang perang ninakaw ninyo sa amin? Hindi. Hindi totoo yan, Alejandro. Maniwala ka sa akin. Umiiyak na, sabi ni Julia, lumalapit sa kanya. Ngunit umuurong si Alejandro sa bawat hakbang niya. Huwag kang lalapit sa akin. Minahal kita, Alejandro. Minamahal kita. Sabi ni Julia, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Minahal? Tumawa ulit si Alejandro, isang tawang puno ng sakit. Ang lahat ng ito, ang pamilya ko, si Elena, dahil sa'yo, dahil sa pera mo, paano mo nagawa sa akin to? Tinitigan niya ito ng matagal. Sino ka ba talaga sa buhay ko, Julia? Ang anghel na sasagip sa akin o ang demonyong sumira sa akin mula pa sa simula? Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Julia sa gitna ng kanyang malawak na opisina na paluhod sa sahig at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala ay nawala na. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Nawala na ang lahat. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Julia nang magising siya kinaumagahan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng kanyang penthouse na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakabibingi at puno ng kawalan.
Nakatulog siya sa sahig ng kanyang opisina, yakap ang sarili. Ang mga tuyong luha ay nag-iwan ng bakas sa kanyang pisngi. Ang sakit sa kanyang dibdib ay kasing tindi pa rin ng kagabi. Nawala na ang lahat. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay parang isang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO. Nakita niya ang isang babaeng wasak, isang babaeng muling iniwan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Noong iniwan siya ni Marco, galit at pagnanais na maghiganti ang kanyang naramdaman. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagsisisi. Lumakad siya papunta sa kanyang mesa at kinuha ang intercom. "Beatrice!" sabi niya sa kanyang sekretarya. Ang kanyang boses ay paos at walang buhay. "Call an emergency board meeting this afternoon." "Ma'am Julia, are you okay?" Nag-aalalang tanong ng sekretarya. "Just do it." Sa loob ng ilang oras, ginawa ni Julia ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Binitawan niya ang kontrol sa harap ng board of directors ng Omnitech, ang mga taong nakasama niyang magpalago ng kumpanya. Ipinahayag niya ang kanyang desisyon. "I am officially tendering my resignation as CEO of Omnitech Innovations, effective immediately." Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa boardroom. Sinundan ito ng mga bulungan at gulat na reaksyon. "Julia, you can't be serious," sabi ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. "I am," matatag niyang sagot. Ang kumpanyang ito ay naging anino ng kasakiman dahil sa mga desisyon ng nakaraan. Mga desisyong, kahit hindi ako ang direktang gumawa, ay responsibilidad ko bilang pinuno. At ang aninong yon ay nakasakit ng mga inosenteng tao. Hindi ko na kayang pamunuan ng isang kumpanyang may ganitong pamana. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Alejandro. Hindi na kailangan. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin para sa sarili niya. Pagkatapos ng meeting, iniwan niya ang lahat. Ang kanyang keycard, ang company phone, ang lahat ng simbolo ng kanyang kapangyarihan. Lumabas siya ng Omnitech building sa unang pagkakataon, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ordinaryong tao. Hindi siya umuwi sa kanyang penthouse. Sa halip, nag-check-in siya sa isang simpleng hotel gamit ang kanyang personal na credit card. Kailangan niyang lumayo sa lahat ng nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating buhay. Sa loob ng ilang araw, wala siyang ibang ginawa kundi mag-isip. Binalikan niya ang lahat. Ang kanyang pagkabata na laging nakasentro sa negosyo, ang kanyang relasyon kay Marco na nakabase sa ambisyon, ang kanyang buhay na puno ng mga material na bagay ngunit walang tunay na kahulugan. At binalikan niya ang mga sandali nila ni Alejandro, ang hapunan sa bisperas ng bagong taon, ang rosas na ibinigay nito, ang mga kwento nito tungkol kay Angel. Noon niya napagtanto, hindi niya minahal si Alejandro dahil sa konsensya. Minahal niya ito dahil ipinakita nito sa kanya ang isang buhay na hindi niya alam na posible pala. Isang buhay na simple, totoo, at puno ng pagmamahal. Ang Omnitech ay hindi ang kanyang buhay. Ito ay isang hawla, isang ginintuang hawla na pumigil sa kanya na maging tunay na masaya. Isang umaga, nagising siya na may bagong determinasyon. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para kumilos, hindi para bawiin si Alejandro, kundi para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, para sa kapayapaan ng sarili niya. Ginamit niya ang kanyang personal na yaman. Nag-hire siya ng bagong team, hindi mga corporate lawyers, kundi mga community advocates. Ang una niyang misyon, hanapin ang lahat ng pamilyang naapektuhan ng Project Kalos expansion ng Omnitech. Isa-isa niya silang pinuntahan, hindi bilang si Julia Reyes ang dating CEO, kundi bilang si Julia, isang taong humihingi ng tawad. Nakarinig siya ng mga kwento ng pagkabigo, ng galit, ng nawalang pag-asa. May mga nagalit sa kanya, may mga umiyak,
Ngunit sa bawat paghingi niya ng tawad, sa bawat alok niya ng tulong para makapagsimula sila muli, hindi bilang kabayaran, kundi bilang isang paraan ng paghilom, unti-unti, gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ginagawa niya ito sa loob ng ilang linggo, malayo sa mata ng media, isang tahimik na paglalakbay ng pagbabayad sala. Isang gabi, habang pauwi na siya sa kanyang hotel, napadaan siya sa isang pamilyar na lugar. Ang park kung saan minsan niyang nakitang naglalaro si Alejandro at Angel. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang dalawa. Nakaupo sa isang bench, kumakain ng ice cream. Kahit sa dilim, nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Alejandro. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Akmang tatalikod na siya nang isang itim na kotse ang biglang huminto sa tapat ng bench kung nasaan sina Alejandro. Bumaba ang dalawang malalaking lalaki. Si Marco. Napatigil si Julia. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Nakita niya ang takot sa mukha ni Alejandro habang nilalapitan ito ng mga tauhan ni Marco. Pinoprotektahan nito si Angel sa kanyang likuran. Nakita niyang may sinasabi si Marco kay Alejandro, isang pagbabanta. At sa sandaling iyon, alam ni Julia na tapos na ang kanyang tahimik na paglalakbay. Oras na para harapin ang huling demonyo. Nakatayo si Alejandro sa harap ni Marco. Si Angel ay mahigpit niyang itinago sa kanyang likuran. Ang simpleng gabi ng pagkain ng ice cream ay biglang naging isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Marco, anong kailangan mo? Tanong ni Alejandro. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi si Marco. Simple lang, Alejandro. Lumayo ka na kay Julia habang buhay. Wala na kami. Madiin na sagot ni Alejandro. Hindi mo na kailangang gawin to. Pero kailangan, sabi ni Marco. Lumalakad paikot sa kanila na parang isang buwitre. Dahil habang nasa paligid ka, isa kang paalala ng kanyang kahinaan. At ayokong makita siyang mahina. Nag-resign siya. Alam mo ba yon? Isinuko niya ang lahat dahil sa'yo. Isang malaking pagkakamali. Natigilan si Alejandro. Nag-resign si Julia? Gusto kong umalis ka sa syudad na to. Patuloy ni Marco. Dalhin mo ang anak mo. Magsimula ka sa probinsya. Bibigyan kita ng pera. Sapat para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Isipin mo na lang. Isang bagong buhay para sa inyo ni Angel, di ba? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ang nagpasiklab sa galit ni Alejandro. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Bakit? Natatakot ka? Lalong lumapad ang nangisi ni Marco. Isipin mo, Alejandro, isang aksidente sa talyer. O baka naman habang naglalakad si Angel pauwi, galing eskwela. Maraming pwedeng mangyari. Hayop ka, sigaw ni Alejandro, handa nang sumugod. Papa, I'm scared. Umiiyak na bulong ni Angel. Ang narinig mula sa anak ang pumigil kay Alejandro. Ang kanyang tapang ay napalitan ng purong takot. Takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Paano niya lalabanan ang isang taong ganito kapangyarihan? Napayuko siya. Talunan. Magandang desisyon, sabi ni Marco. Inaakalang nanalo na siya. Tigilan mo na to, Marco. Isang boses ng babae ang pumutol sa tensyon. Isang boses na puno ng awtoridad at hindi matatawarang tapang. Napalingon silang lahat. Doon, papalapit mula sa dilim, ay si Julia. Wala na ang bakas ng pagiging wasak. Ang nakatayo sa harap nila ay isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Julia, gulat na sabi ni Marco. Leave them alone. Sabi ni Julia, ang bawat salita ay may diin. Tumawa si Marco. At anong gagawin mo? Wala ka ng kapangyarihan. Isa ka na lang ordinaryong, hindi na niya natapos ang sasabihin. Ipinakita ni Julia ang screen ng kanyang cellphone. Nagpe-play dito ang isang video.
Isang recording ng buong pag-uusap nila. Ang bawat pagbabanta ni Marco ay malinaw na maririnig. Ito, kasama ng testimonya ng pamilya Paraiso at ng iba pang biktima ng Omnitech, kasama ng ebidensya ng corporate espionage na ginawa mo noon, malamig na sabi ni Julia, ay sapat na para mabulok ka sa kulungan ng matagal. Nawala ang nangisi sa mukha ni Marco. Napalitan ito ng gulat at takot. You're bluffing. Try me, hamon ni Julia. Tumawag ka ng abogado, Marco. Dahil bukas na bukas, pag-uusapan ng buong bansa kung paano sinubukan ng isang talunang negosyante na mang-blackmail ng isang mekaniko at ang kanyang maliit na anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro si Marco na natalo. Ang dating kumpiyansa nito ay biglang naglaho. Hindi pa tayo tapos, Julia. Nanggigigil na, sabi ni Marco, bago tumalikod. Sumakay sa kanyang kotse at humarurot paalis. Naiwan ang tatlo sa isang nakabibinging katahimikan. Lumapit si Julia. Tumingin muna siya kay Angel at ngumiti. Hi, Angel. It's me, Ate Julia. Are you okay? Tumango ang bata. Medyo nahihiya pa rin. Pagkatapos, tumingin si Julia kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Nag-resign ka. Bulong ni Alejandro. Tumango si Julia. Hindi ko na kayang manatili doon. Alam ko na ang lahat. Julia, yung mga sinabi ko sa opisina mo, yung mga bintang ko, okay lang. Putol ni Julia. May karapatan kang magalit. Nasaktan kita, Alejandro. Nasaktan ka ng kumpanya ko. Walang kahit anong salita ang makakapagbago nun. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Dahil alam kong hindi sapat yon. Nandito ako para sabihin. Totoo ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Hindi ka charity case. Ikaw. Ikaw ang nagpagising sa akin. At kahit anong mangyari, habang buhay kong pasasalamatan ang gabing nakilala kita. Pagkasabi noon, dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Binigay na niya ang kanyang huling baraha. Nasa kay Alejandro na ang desisyon. Pinanood ni Alejandro ang papalayong anyo ni Julia. Ang babaeng isinuko ang lahat. Ang babaeng humarap sa pinakamalaki nitong kalaban para lang protektahan sila. Napatingin siya sa anak niya. Papa, sabi ni Angel, Ate Julia is crying. Tumingin muli si Alejandro kay Julia at nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang galit, ang pride, ang sakit ng nakaraan, ay unti-unting gumuho. Julia, sandali! Sigaw niya. Huminto si Julia sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Nakita niya si Alejandro na tumatakbo palapit sa kanya, habang si Angel ay nakangiting naghihintay sa bench. Nang makarating si Alejandro sa harap niya, pareho silang natahimik. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Nakita ni Julia sa mga mata ni Alejandro ang pag-aalinlangan na napalitan ng pag-unawa. Nakita naman ni Alejandro sa mga mata ni Julia ang isang pagsisising totoo at isang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Paano? Iyon lang ang salitang kayang bigkasin ni Alejandro. Paano tayo pagkatapos ng lahat? Hindi ko rin alam. Umamin si Julia. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang alam ko lang, ang buhay ko bago kita makilala ay walang kulay. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa lahat. At kung ang presyo ng pagkakamali ng nakaraan ay ang kawalan mo, hindi ko alam kung kakayanin ko. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay, ang parehong magaspang na kamay na minsan niyang ikinahiya ay siya namang nagbigay ng kakaibang init at kapanatagan kay Julia. Nasaktan mo ako, Julia, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng sinseridad. Pero, ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi mo yon kasalanan. At ang nakita ko ngayong gabi,
Ang babaeng handang isuko ang lahat para ipagtanggol kami. Paano ko siya hindi mamahalin? Sa mga salitang iyon, ang lahat ng bigat na kanilang pinasan ay tila naglaho. Niyakap ni Alejandro si Julia, isang yakap na mahigpit at puno ng pangako. Gumanti ng yakap si Julia, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalasap ang pakiramdam na sa wakas, nakauwi na siya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap nila ito ng magkasama. Inasikaso ni Julia ang lahat ng legal na kaso laban kay Marco. Gaya ng inaasahan, bumagsak ang reputasyon nito at naharap ito sa maraming kaso. Samantala, itinuloy ni Julia ang pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Omnitech. Hindi ito naging tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo para tulungan silang magtayo ng mga maliliit na kooperatiba at negosyo. Hindi na siya bumalik sa pagiging CEO. Sa halip, nagtayo siya ng isang foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga maliliit na negosyante na makabangon. Natagpuan niya ang isang bagong uri ng tagumpay, hindi na susukat sa stock market, kundi sa bilang ng mga buhay na kanyang nabago. Si Alejandro ay nanatili sa kanyang tabi, ang kanyang naging pinakamalaking suporta. Hindi na siya isang mekaniko lamang. Siya ang naging bato ni Julia, ang kanyang paalala sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at katapatan. Pinalago niya ang kanyang talyer at sa tulong ng payo ni Julia, naging isa itong matagumpay na negosyo na nagbibigay ng trabaho sa maraming tao sa kanilang komunidad. Ang pinakamahalaga, naging isang tunay na pamilya sila. Si Angel, na minsang nag-ugnay sa kanilang mga mundo, ay masayang tinanggap si Julia bilang kanyang bagong ina. Isang taon ang lumipas, bisperas ng bagong taon. Nakatayo sina Julia at Alejandro kasama si Angel sa isang simpleng balkonahe. Hindi ito ang marangyang penthouse ni Julia, kundi ang bagong bahay na itinayo nila. Isang bahay na hindi sobrang laki, ngunit puno ng init at pagmamahal. Sa di kalayuan, ang langit ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay ng paputok. "Papa, look! The pretty lady looks happy now." Bulong ni Angel, ginagaya ang sinabi niya noon, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng saya. Natawa si Alejandro at niyakap ang kanyang mag-ina. "Oo, anak, dahil masaya na tayong lahat." Tumingin si Julia kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, higit pa sa anumang diamante na pag-aari niya noon. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Alejandro. "Sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan." Hinalikan siya ni Alejandro habang patuloy na nagliliwanag ang kalangitan. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang gabing puno ng kalungkutan at isang hindi inaasahang pagkikita, ay nagtapos sa isang pangakong walang hanggan. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera o katanyagan, kundi sa kabaitan ng isang puso na handang magbahagi ng kanyang mesa sa isang estranghero.